Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Meron na naman tayong pag-uusapan ngayon. Mga fighter jets ng China at Amerika nagkaharap sa South China Sea. Oh, mga barko ng China kumaripa, sabing ganon mga kapatid. Itong videong panonoorin natin mula kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa mga kaganapan ngayon sa loob at labas ng ating bansa, siyempre, yan ang ating mga pinag-uusapan dito at binibigyan natin ng reaction. No? Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At siyempre, ganun din sa YouTube channel ni John Reps, nakalagay po ang link sa ibaba. No? So wag na natin patagalin pa mga kapatid, panoorin na natin to. Inihayag ng Coast Guard Administration ng Taiwan na 3 barko na naman ng China Coast Guard ang kanilang pinalayas. Oh... Buti pa ang Taiwan, no? Kayang magpalayas ng mga barko ng China. Tayo pinapalayas dito eh. Tayo pinagtatabo yan eh. Grabe, yun yung resulta ng matinding korupsyon. Alam nyo, lahat ng nangyayari mga tol, lahat yan resulta ng korupsyon. Diba? Meron nga nababalita ngayon, diba? Ayaw papalitan yung mga mga pera natin dun sa isang bansa dahil sa korupsyon dito sa Pilipinas. Meron talagang impact yan. Meron talagang mga kapatid na tinatawag nating resulta ng mga kaganapan. Kasi biruin mo kung walang korupsyon kahit nung unang panahon pa mga kapatid dito sa Pilipinas, di sana napakayamang bansa natin. Kasi ako naniniwala ako napakayaman ng Pilipinas. No? Kung lahat lang sana ng perang ibinabayad ng taong bayan as buwis, kasama pa dun yung mga inuutang natin, is napupunta sa tamang dapat lagyan, mga tol, hindi sana ganito kahirap ang ating bansa. Tuloy natin. Ito ay matapos lumapit sa isang isla na pinamamahalaan ng Taiwan. Kasi isipin mo, ang Taiwan isang isla lang yan. Pero bakit sila maunlad? Diba? Bakit sila maunlad? At tayo sa kabila ng napakalaking bansa natin, bakit tayo ganito? Diba? Alamin ang buong detalye mamaya. At China PLA Air Force inihayag na sa publiko ang ginawa umanong provokasyon ng American Air Force. Ito ay matapos makaharap nila ang 2 stealth fighter jets ng Amerika sa South China Sea. Anong mga fighter jets naman kaya ito at tila nataranta ang pilotong Chino? Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Talaga matataranta sila kasi mga tol, alam nila sa sarili nila na bihasa sila sa pagte-training, bihasa sila mga tol sa mga exercises, sa mga drills, sa mga simulation. Pero yung mga pilotong nakakaharap nila, bihasa sa real world combat. Bihasa mga kapatid sa totoong labanan kasi magkaiba yun eh. 'Di ba? Halimbawa, ikaw boksingero ka, magaling ka sa sparring, magaling ka sa mga laro-laro lang, alam mo yun, training. Pero yung lalabang ka na sa totoong boksingero, yung talagang patatamaan ka talaga ng matindi at mas magaling, dahil marami ng laban. Halimbawa na lang, lalabang ka sa isang boksingero na meron ng record na 50 fight, 0 loss. Diba? O kahit may loss na siya, mga 1, ganyan. Tapos ikaw naman, debut mo. First time mong lalaban. Pwedeng matalo mo siya. Diba? Pero mas malaki yung chance na based on experience nun, kayang-kaya kanyang talunin. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang dito ang mga bahura sa West Philippine Sea na pagmamay-ari ng Pilipinas bilang teritoryo nito. Kabilang din dito ang isla na pinamamahalaan ng Taiwan na tinatawag na Pratas Island. Ayon sa inilabas na pahayag ng Taiwan, ay pinalayas umano ng Taiwan Coast Guard ang 3 barko ng China Coast Guard malapit sa pinagtatalunang Pratas Island. 507 China Coast Guard 14507. Hindi nakapalag ang mga barko ng China Coast Guard at makikitang kumakaripas ito palayo sa lugar kahit na mas maliit ang barko ng Taiwan kaysa sa mga barko ng China. Sabi talaga is peace through strength. Kung malakas ka, mas kaya mong panindigan at ipaglaban yung kapayapaan. No?
Tila nakaka-bad trip lang mga kabayan kung bakit nakakaya ng Taiwan na itaboy ang mga barko ng China habang sa Pilipinas ay nagkasira-sira ang mga barko ng BFAR at Philippine Coast Guard kapag nagtagpo na ang mga ito sa West Philippine Sea. Philippine Coast Guard. Oh shit! Ah! O papangga! Ah! Leave the Kung kayo tatanungin, sa tingin nyo, ano dahilan? Kasi para sa akin mga tol, ito'y para lang naman sa akin, ito'y isa sa mga resulta ng sinanay natin sila dyan sa ganyan No, kaya kapag pumalag tayo, mas lalo nila tayong bubulihin. Kumbaga, susubukin nila tayo kung hanggang saan yung puwersa natin. Hanggang sa tayo mga tol, aatras na lang, di ba? Kasi sinanay nga natin silang ganyan Bukod doon mga tol, isa rin to sa mga resulta ng matinding korupsyon. Kulang sa pondo, kulang sa budget, etong ating sandatahan, etong ating Coast Guard, sabi nga ni Commodore J. Tariela, mas marami pa nga daw yung eroplano ng isang mambabatas kesa sa Coast Guard di ba? So ito yung resulta ng halo-halong kadahilanan tulad nun. area immediately. Hindi tumugon ang China sa kahilingang magkomento kaugnay dito. Gayunpaman, pinangangasiwaan ng Taiwan ang coral reef ng Pratas kasama ang mga kalapit na sandbar at reef bilang isang maritime national park na pinapanatili ang isang maliit na garrison ng mga maritime doon. Bagamat ang Taiwan ay gumaganap bilang isang soberanong estado, abay inaangkin ng China ang soberanya sa demokrasya ng isla at nangakong isa sa ilalim ito sa kontrol nito sa pamamagitan ng puwersa kung kinakailangan. Pero bakit hanggang ngayon ay puro na lang pananakot ang ginagawa ng China? At kasi meron silang tinatawag na art of war Kung kakayanin nila, kung magagawa nilang makuha yung kanilang gusto nang hindi na umaabot pa sa bakbakan, mas pabor sa kanila yon. At least hindi mababawasan yung lakas nila, di ba? Yun ang ano nila yun yung kanilang taktika mga tol. Kaya ganito ginagawa nila sa pamamagitan ng intimidation. Pero bakit hanggang ngayon ay puro na lang pananakot ang ginagawa ng China at hindi naman ito lumulusob sa Taiwan? Sinabi ng Coast Guard Administration ng Taiwan na 3 umano ang barko ng China Coast Guard pero 2 lang umano dito ang nagtangkang lumapit sa layong 29 nautical miles. Nagbigay umano ng mga babala ang Taiwan sa pamamagitan ng radyo pero hindi umano tumutugon ng China Coast Guard kaya't agad silang kumilos upang harangin ang mga ito. Aba, ibang klase no? Pareho na nga sila ng wika hindi pa rin tumutugon. Akala ko dati kaya hindi sila tumutugon kasi English. Kahit pala rito, pareho lang sila ng salita Nagkakaintindihan yung dalawang yan Taiwan at saka China. Pareho lang sila ng salita niyan Noong September 30 alas 8 ng umaga pa umano ito nangyari mga kabayan. Ngunit kahapon lang ito inihayag ng Taiwan habang ang China ay hindi naglabas ng pahayag. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa idiniriwang na ika-250 anibersaryo ng US Navy, lumapag ang presidential helicopter sa US aircraft na USS George Washington sakay si US President Donald Trump. Kasama ni Trump na dumalo sa kasiyahan ang First Lady na si Melania, Secretary of War Pete Hegseth at iba pang mga matataas na opisyal. At dito ay nagpakitang gilas ang US Navy kay Trump bilang pagpapakita ng kahandaan na depensahan ang bansa at ipagtanggol ang mga kaalyadong bansa. Dito ay sinaksihan ni US President Donald Trump ang pagpapaputok ng mga missiles ng mga barkong pandigma ng Navy at pagpapalipad ng mga fighter jets. Parang ang sarap masaksihan yan, talagang lalapag at lilipad sa harap mo, no? Ibang klaseng experience yun. God bless the United States Navy. Nagbigay naman ng talumpati si Trump pero bago yan ay muli na naman itong ipinakita ang kanyang signature dance move. Si PBBM ba meron din signature dance move? Si Duterte meron napanood ko yung signature dance move nun
gathered on this storied waterfront to celebrate 250 years of strength, tenacity, and unwavering courage by the greatest fighting force even, and that's true, no matter where you go, no matter where you go, no matter what you even think about, there's nothing like the fighting force that we have. Roam the seas, it's called the United States Navy, and there's nothing in the world like it. Now, I have not yet begun to fight. Don't ask me for that. Think of that. I could just see it. He's a wise guy. He's asking. I haven't even begun to fight, and he knocked the hell out of him. Everybody knows this is, as you know, Navy 1, by the way, for the day. Only for the day. But for one day, it's Navy 1. Like Air Force 1, this is Navy 1. Thank you. Thank you, everybody. Samantala, isang piloto ng China J-16 fighter jet sa ilalim ng PLA Air Force Western Theater Command ang may isiniwalat sa isang interview ng China state media. Lilinawin ko lang mga kabayan, 2024 pa umano nangyari ang encounter na ito. Okay, so hindi to bagong pangyayari. Ito'y interview at kwento ng isang piloto ng China kung ano yung naranasan niyang pangyayari nung kanyang makatagpo, mga kapatid, ang US fighter jets noong nakaraang taon. Okay? So hindi to bagong pangyayari. Pero ngayon lang nila ito isinapubliko sa pahayag ni Li Chao sa panahon ng kanilang coastal training mission habang lumilipad sila kasama ang isa pang J-16 fighter jets sa South China Sea. Abay dalawang dayuhan umanong fighter jets ang namonitor nilang sasalubong sa kanila. At habang papalapit ay bigla umanong nagmaniobra na mabilis si Li Chao at gumawa ng barrel roll o yung lumilipad na mabilis habang umiikot sa ere at nasa 15 meters lamang umano ang distansya mula sa mga fighter jets ng Amerika upang makaiwas. Habang ang wingman o isa pa umano niyang kasama ay mabilis din umanong umiwas sa paparating na US fighter jets. 当时隔他的座舱盖儿，我坐那儿隔他座舱也就10到15米。 Ginawa umano niya ito dahil ang kanyang J-16 ay nakalak na sa mga fighter jets ng Amerika. Ibig sabihin, kapag naglunsad ng missile ang US fighter jets ay posibleng hindi umano siya makaligtas. Nang tanungin si Li Chao kung ano mga fighter jets ang kanilang nakaharap ay tumanggi itong banggitin, pero isa umano itong stealth fighter jets ng Amerika. Pero sa ilang mga post ng expert, ang nakaharap umano nito ay dalawang F-22 Raptor na F-22 Raptor. napaulat na dumating din noon sa Clark Air Base sa Pampanga para sa Cope Thunder exercise kasama ang Philippine Air Force. So ito yung nakaharap niya nung papunta ito dito sa Pilipinas. Sinabi ni Li Chao na wala naman umanong ginawang iba pang mga aksyon ang dalawang fighter jets ng Amerika na tila napadaan lang at dire-diretso umano ito paalis sa lugar. Pero ayon kay Li Chao, isa umano itong malinaw na provokasyon na isinasapanganib ang kaligtasan ng mga piloto. Ito umano ang unang beses na nakaharap niya ang mga fighter jets ng Amerika. Malamang na nakaramdam ito ng nerbiyos mga kabayan nang makaharap nito ang American fighter jets, lalo't naka-target lock ang fighter jets nito sa F-22 Raptor. Malamang. Malamang. Kung hindi pa sanay magpalipad to, baka ano pa nangyari, naihipa yan. Ang F-22 Raptor ay ginawa para lamang sa US Air Force at tanging Amerika lang ang mayroong ganito dahil hindi ito ibinebenta ng Amerika. Ilang beses na rin itong dumating sa Pilipinas upang sanayin ng mga pilotong Pilipino kung paano makipaglaban sa himpapawid. Dog fight ata tawag nila doon? F-22 Raptor. Grabe oh. Pag ganyan, sobrang bilis na yan Nag-hypersonic pag ganyan na itsura Well, pwede pa rin nilang sabihin mga kapatid, malaya naman sila Pwede nilang sabihin na hindi pa rin mananalo ang puwersa ng Amerika sa kanila. Diba? Yun yung narinig natin Kung gusto nyo ng gera, bibigay namin sa inyo ang gera. Kung gusto nyo nuclear war, diba? Mawa-wipe out kayo. Diba? Yun yung sinabi nila dati. No? Well, anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa ating napanood mula rito kay John Reps? Well, ito yung reaction video and commentary. So pwede rin kayo magbigay ng commentary sa ibaba kung ano ang inyong masasabi. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.